Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Pinagpala po ba ang araw natin? Amen? Hindi pa. Anyway, I'm happy na nandito po tayong lahat sa araw na to. And welcome po to Jesus is Our Shelter Church International Ministry. And hayaan po nyo na batiin ko yung mga first-timer natin. Una po, glory to God sa buhay po at nakarating dito ang ating panauhin, si Beatrice. Ayan, magsasalamin na po ako. Beatrice Valiente. Ayan po. Welcome po sa ating sambahan. Hipag po siya ni Sister Nitz de Leon. And then, welcome po to Melda. Ayan, nanay po siya ni Monique. Ayan, thank you po kapatid for coming. And to John Steve Valiente, anak po siya ni Monique. Oh, anak ni Monique ang laki. And then, kay Pedro Ditoga. Tama po ba ako? Pedro Ditoga, kapatid po ni Monique. Ayan, thank you po at sana po mapagpala kayo ng mga salita ng Diyos. Welcome everyone, and I'm happy na we are all here. Let us all begin with a prayer. Father in heaven, we thank you for a wonderful day you created. Ang lahat ng araw, Panginoon, ay nilikha mo. Ang lahat ng araw ay pagpapala mo, Panginoon. Ang lahat ng araw ay pribilehiyo, Panginoon, para sa aming lahat. Na mahalin ka, purihin ka, ibigay ang aming puso't kaisipan sa iyo, Panginoon. Alalahanin ang kabutihan mo, higit sa lahat, Panginoon, paglingkuran ka. Lord, thank you sa lahat ng mga mabubuting bagay na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Ang libreng hininga, Panginoon, ang libreng hangin. Lord, ito lang, Panginoon, ay tanda ng iyong walang hanggang pagpapala. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Lord, salamat sa walang hanggang biyaya mo sa aming buhay. Kami nabubuhay. Kami nandito hanggang sa oras na to. Lord, hindi namin ito deserve. Hindi namin ito deserve, God. Pero dahil sa kasaganaan ng iyong biyaya, andito po kami sa sitwasyon na to, andito po kami sa kondisyon ng buhay namin. Lord, tanging sa iyo ang lahat, Panginoon, ng kapurihan. Ang lahat, Panginoon, hawak mo sa iyong kamay. Ang lahat, kontrolado mo. Lord, wala kaming magagawa kung ano ang nais mo. Lord, salamat, Panginoon, na muli bubusugin mo ang aming kaisipan, ang aming espiritu, ang aming puso. And hayaan mo, Panginoon, na ang kapahayagan mo lamang ang siya naming marinig. Hayaan mo, Panginoon, na ang katuruan lamang na galing sa Biblia ang siya naming makita. Father God in heaven, in the mighty name of the Lord Jesus Christ, and in the power of the Holy Spirit, we cast out every imagination that is not of God in this place. We cast out anumang mga istorbo yan, Panginoon. Let us focus, Panginoon, sa iyong presensya at sa iyong espiritu. Hindi namin hinahayaan ang anumang gambala at ang anumang gawa ng kaaway sa lugar na to, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Hayaan mo na ang iyong mga anak ay makasamba, makapag-aral ng malaya, sapagkat kung nasa ng iyong espiritu, O God, andun ang kalayaan. Lord, have your way, minister to your people. Magkameron kami ng kapayapaan. Ano man po, Panginoon, yung sitwasyon namin, ang umalis kami sa aming mga tahanan, ano man yung mga iniisip namin, bago kami dumating dito, Lord, hayaan mo na mawala yon sa aming kaisipan. Empty us. Empty our mind and our hearts. Only fill us, God, ng mga bagay na patungkol sa iyo. Let us all concentrate, Panginoon, sa mga ituturo mo, sa mga bagay-bagay patungkol sa iyo. Sapagkat nandito ka, Panginoon, we want to honor you. We want to honor you. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Ayan, praise God. Napakahirap po na mag-isip kung anong aking ituturo. Kasi start of the year, sabi ko, ano bang maganda na ituro? Would I
introduce agad kung ano yung team natin for the whole year. Parang hindi ko muna maisip na yun agad ang aking ituturo kasi February pa po naman yung ating anniversary. So, but anyway, God is gracious. At the end of this teaching, mababanggit ko po kung ano yung lalakaran natin na theme for this year. God is so good. God is so good. Dinala pa rin po niya ako doon. Though, I just want to remind us first yung ating journey po bilang isang Kristiyano. I want us to reflect saan tayo dati, ano yung ating nilalakaran, at saan tayo patungo. Kaya po, itong aking exhortation na to, hinati ko po sa 4. Yan, mamaya po makikita nyo. Okay, ang title po nito is The Cycle of a Christian Journey. At first, sabi ko po, ang title is A Christian Journey. Pero, God impressed in my heart na dapat po maunawaan natin ang ating takbuhin bilang isang Kristiyano ay cycle po to. Later on, we will understand why I put that word cycle. Okay, cycle. Ano bang ibig sabihin ng cycle? Okay? Ibig sabihin po ng cycle, a series of events that are regularly repeated in the same order. Ayan po. Paulit-ulit lang po, cycle. Rotation, a sequence. Yan po ang ibig sabihin ng cycle. And gusto ko po na maunawaan natin sa isang simpleng pamamaraan, lalo na po at may mga bago tayo. Simple lang po ang mensahe kong ito, pero ang mahalaga po, sana maitanim natin sa ating puso. And ito po yung maging encouragement natin why we need to do things, why we need to serve the living God. Bakit ba? Kasi ang ating buhay Kristiyano ay hindi lang para sa atin, involved po ang ibang tao, and mapuputol po ang cycle ng spiritual journey natin if we will not involve other people sa ating buhay. Okay? Okay. First, nung tayo po ay hindi pa mga anak ng Diyos, ano po ba yung ating natanggap? Nung tayo ay dati pang nasa mundo, ano po ba yung ating, ano po ba nangyari sa atin? First, we had that spiritual blessing. Miss Alisa? Okay. Nung tayo, ayan, ito po ako. Ito po ang spiritual side. Ito po yung gusto kong, ito po yung, dito iikot ang aking pag-aaral, ang ating pag-aaral sa pinamagatan kong A Christian Journey. We had that spiritual blessing at first, tayo ay naligtas. And then advice, sorry, hindi ko nalagyan. We have the Word of God. After we have been accepted the Lord, after we became a children of God. And then from the command of God, nagkameron tayo ng challenge sa puso natin kasi na-realize natin, wow, how good my God is. Napaka-gracious, napakabait, napakabuti, punong-puno ng pagmamahal ang Diyos ko. Ano kaya ang pwede kong gawin is in response doon sa kanyang spiritual blessings na pinagkaloob sa akin. And then hear the command of God. Yan tayo magtatapos sa command from God. But I want us to reflect how good God is para po kapag may utos, gawin po natin iyon ng buong puso na ang pagsunod natin ay willingly, hindi tayo parang napipilitan lang. And ang ating pagsunod ay talagang may Tagalog doon bunsod. Ayun, parang udyok. Ayan. Udyok ng pagmamahal sa Diyos. Udyok ng pagmamahal. Gagawin ko to. Kasi God, you have been so good to me. Yun yung nagsisimulan ko sa spiritual blessings and then the advice and the Word of God. Alam po niyo mga kapatid, at this point of time of our lives, matagal na tayong Kristiyano, dapat mga
sabi ko nga, extraordinary, supernatural thing ang minimithi natin na magawa ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang gagawa nun eh. It is the Holy Spirit helping us to do the task, to do the work for us. Okay. Spiritual blessing. Okay? Dati tayo, hindi pa nakakakilala sa Diyos. Dati tayo, wala pa sa Diyos. Ito yung edad ko na 1 to 24 years old. Kasi po, nang makilala ko at tanggapin ng Panginoong Hesus sa buhay ko, I was 25 years old. I was in Marby already. Ganun na po ako noon katanda. I mean, the past years of my life, wala talaga. But, I love God na. Alam po niyo, pagkatanghali ang tapat, nag-aaral pa ako sa mga madre nung high school. Kahit po between 12:30 to 1, ano po yun eh, mainit yung ganong panahon. Yung aming yung bahay namin, nandito po sa gitna ng bayan, andito yung simbahan, andito yung Dominican, yung kung saan ako nag-aaral. Bago po ako pumunta sa Dominican, sa school, 1 o'clock yung time, pumupunta pa ako sa simbahan. Just wala lang. Gusto ko makita siguro yung mga kaibigan ko doon, di ba? Alam niyo na. Ganon yung passion ko for God. But I realized lately, wala palang lahat yun. Di ba? Okay. 2 Peter 1:3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Wow. Di ba? Kasi in my heart talaga sabi ko, where will I start? Alam po natin, again, lahat tayo galing sa, katulad ng pinanggalingan ko, hindi kilala ang tunay na Diyos, hindi sumasamba sa tunay na Diyos, patay ang espiritu ko. Hindi ako nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ganun lahat tayo. But, because of God's grace, tanging sa biyaya ng God. Hindi dahil tayo mabuti, hindi dahil sa ating mga gawa, biyaya lang talaga. Biyaya means, biyaya, ito yung hindi natin deserve. Grace, God's riches at Christ's expense. Yan ang biyaya. Sa English, grace. Ibig sabihin, God's riches at Christ's expense. Ay, tama ba ako doon? Grace. Oh, tama. Okay, thank you, Holy Spirit. Yan. Yun ang biyaya. Ha? Kayamanan ng Diyos. Diyos ang gumawa para sa atin. Wala tayong parte. At all. So, dahil sa biyaya ng Diyos, tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Siyempre naman, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, maunawaan mo ba who God is? Tatanggapin ba natin ang buong puso at kaisipan ang pagmamahal ng Diyos? At higit sa lahat, hanggang sa mga oras na to ba, andito tayo na nagmamahal, nagpupuri, sumasamba, at patuloy siyang kinikilala? Dahil lang po sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos, tinanggap natin ang lahat ng bagay. Sabihin po natin, lahat ng bagay. Lahat. Lahat ng bagay, tinanggap. Kaya nga po pinamagatan itong spiritual blessing. Lahat ng bagay. Lahat. Tinanggap po natin. Siya magtuturo sa atin upang mamuhay ng, I want to hear from you all. Mamuhay ng tapat sa Diyos. Tapat sa Diyos. Tatanungin natin yung sarili natin, hindi yung katabi ha. Ngayon, yung tayo natin. Tanungin natin yung sarili natin. Hindi ko sasabing, tanungin mo ang katabi mo. Tanungin natin yung sarili natin, tapat ba ako sa Diyos? Tapat ba talaga ako? Kung tapat ako, nasusunod ko ba talaga ang nais ng Diyos para sa akin? Nagagawa ko ba ang dapat kong gawin? Kaya nga po mag-end up tayo sa command. Command, di po ba? So, God said, sa 2 Peter 1:3, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tinanggap natin ang lahat ng bagay. Lahat. Para maging tapat tayo sa pagmamahal sa Kanya, maging tapat tayo sa panalangin, maging tapat tayo sa pag-aaral ng Biblia, maging tapat tayo sa ating kapwa,
Di ba? Sa ating kapwa. Kapwa ha, kapwa. Lahat kapwa. Okay? Tapat. Tapat. Ito'y dahil sa ating pagkakilala. O, dito nagsimula. Sa pagkakilala kay Jesus. Hindi naman natin hindi naman mangyayari lahat ng yan kung hindi natin kilala si Jesus eh. Amen ba? Kung hindi natin kilala si Jesus, what are those things? Hindi natin alam yan. Strangers tayo sa mga salitang yan. But because we accepted Christ, because we know Christ, na siyang tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Kapangyarihan. Because of God's power in us, nauunawaan natin, natatanggap natin ang lahat ng bagay upang tayo lumakad ng may katapatan sa Kanya. Simply because the key, kilala mo. Kilala mo si Jesus. Amen? Okay. Next, anak. Salvation. Napakahalang bagay, napakalagang spiritual blessing na tinanggap natin sa Panginoon ay, ano? Okay. Kaligtasan. Salvation. Spiritual blessing. Maraming material na bagay na pwedeng ibigay ang Lord. Amen? Maraming blessing na pwedeng ibigay ang Lord. Material nga lang. But, we need spiritual. Tayo iniligtas niya. Sabi ko sa iyo, balik po tayo sa basic for us to encourage, for us to be challenged. Oh, yung journey ko, saan ba patungo? Yung walk ko bilang anak ng Diyos, saan ba ako hahantong? Ano ba ang cycle na dapat nilalakaran ko ngayon bilang anak niya? But it started nung tayo'y naligtas. Tayo'y iniligtas niya. Iniligtas po ba tayong lahat ng Diyos? Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabuting gawa, as I've said before, kundi sa kanyang habag. Habag lang po. Habag ng Diyos. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Sabi nga sa awitin, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa habang panahon. Naligtas tayo at ipinanganak na muli. Yan, sabi ko sa anak ko, anak, pwede bang paki-underline mo yung ipinanganak na muli? Sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay. Sabihin mo, thank God sa bagong buhay. Thank God sa bagong buhay. Tayo ay pinanganak na muli. Kaya nga po tayo, sa other term, pag may ine-interview ako, religion, nakalagay, born again. Born again, di ba? Religion, although it's not a religion, it's a relationship to God. Pero syempre, nasa mundo tayo eh. Nasa mundo tayo. Religion, INC. O, di ba? Religion, Catholic. Well, so tayo, born again. Tama? Kaya, naligtas tayo at ipinanganak na muli. Ito yung born again. Di ba? Born again. Simple. Pinanganak na muli. Pero ano yung pinanganak? Pinanganak ka ba muli, Brother Joseph? Ganyan na ba ang balbas mo nung unang panganak o pangalawang panganak mo? Nagkabalbas ka na? Nang mahaba? Nag-ermitanyo ang itsura lang. Anyway, ipinanganak tayong muli sa Espiritu. Yan, sabihin mo, Espiritu. Yan, yung Espiritu mo. Pinanganak na muli, na bago, na buhay. Dati patay ang espiritu nating lahat dahil sa kasalanan. Subalit, dahil tayo ipinanganak na muli sa espiritu. Kaya nauunawa natin yung mga bagay na espiritual dahil sa ating muling kapanganakan. Next. Ano pa po ang ating patutunguhan? After salvation, ito ng word of, newness of life. Yan, di ba sabi, tinanggap natin ang bagong buhay. From the time na iniligtas tayo ni Jesus, bagong buhay. Tama? Bagong buhay. From bagong buhay, sabi sa 1 Peter 1, 3 and 4, purihin natin ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. Ito na naman yung grace. Alam niyo po, dapat itatapi ko talaga sa araw na to, grace, habag ng Diyos. Pero sabi ko, alam naman na nila kung ano yung habag ng Diyos eh. Alam na nila yon. Okay? Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay. Yan, isinilang ulit, di ba? So talagang we are new. New yung ating espiritu, reborn yung ating espiritu, at yung ating buhay, bagong buhay. Bagong ban, bagong bill, bagong sam, bago. Ang lahat naging bago. Bakit?
Yung dati mong pagkatao, wala na yun. Dati mong ikaw, Rose, wala na yun. Patay na yun. Kasamang namatay ni Kristo. Kaya nga tayo binabautismahan, di ba? Yun yung symbol. Pag lubog natin sa tubig, yung ating lumang pagkataong maiiwan at sa bautismo, nagsisimbolize yun ng panibagong buhay, panibagong tayo. Hindi nagmumulto ang dating Bill. Patay na kasi ang dating Bill, hindi na pwedeng magmulto. Amen po ba? So, tayo isinilang sa isang panibagong buhay. Wow, congrats. Lahat tayo isinilang sa isang panibagong buhay. Alam po nyo, kung inyo isa sa puso, lahat ng sinasabi ko, pwedeng ito ang sharing natin. Pag may gusto tayong sharean, na kapitbahay, yung kapitbahay, tandaan nyo lang yung 1 Peter na to, ano yung habag? Di ba? Ipapaliwanag natin, ano yung panibagong buhay? Ano yun? Anong born again kayo? Ba't ba kayo na-born? Nakuha po nyo, ito, oh. Kaya ako ay happy na i-share ito sa lahat. Ito yung pattern, salita ng Diyos. Ito po ang key para po ang ating kaeskwela, kaopisina, kaibigan. Alam po nyo, nakikipagkaibigan ako ngayon sa Iglesia ni Cristo. Yung very, very close, hindi po. In fact, kami ng anak ko dadalo sa kasal ng isang Iglesia ni Cristo. Niyaya ako kaibigan ko Di ba? What's wrong? Di naman ako tadalo sa seremonyas Sa, tawag doon, reception lang. Kasi, making friends. Why? Well, maybe it is an avenue for me na makapasok sa puso niya and masib siya. Di po ba? Ang daming Muslim. Nakita nyo ba sa FB, Muslim? Talagang Muslim na Muslim. Naging Kristiyano. Nakakatuwa talaga siya yung testimony niya. Talagang Muslim siya. Anong masama? Sabi nga, from the world, galing tayo sa mundo, to the church, and from the church, nandito tayo, to the world. To the world. Diba? Hindi tayo dapat matakot sa mundo. Sila ang humanda sa atin. Diba? Kaya kami na anak ko, dadalo kami sa wedding ng iglesia, kasi kaibigan ko yun Kaibigan ko. Diba? Lagi kong binibigyan ng kung anong meron akong pagkain. Walang masama. Why? Kasi nga, nang tayo tutungo sa huli, yun yung command. Command. Okay? Panibagong buhay. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, alam naman natin yan, pinagdiriwang natin yung the resurrected Christ. Ang bagong buhay na iyon ang nagbibigay sa atin ng, gusto kong lahat tayo sabay-sabay, anong binibigay nun? Malaking pag-asa. Kaya tayo, we must be full of hope. Punong-puno tayo ng pag-asa. Ano man circumstances yan, sitwasyon yan? Pag-asa. Kasi, meron tayong panibagong buhay kay Kristo. Okay? Sa ating malaking pag-asa, nakamta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyo'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Yan. Spiritual journey. Spiritual journey. Dito nagsimula sa habag ng Diyos, panibagong buhay, newness of life through Christ. At from there, meron tayong kayamanang walang kapintasan. Treasure in heaven. Ayan. Treasure in heaven. Yan yung kayamanang walang kapintasan. Bakit? May sasakyan ka man ngayon. Hindi pa naman, yung sasakyan mo, hindi naman niya perfect Pwede yung masira, pwedeng mawala. Di ba? Ang makina niyan, ang ganito, aircon. Wala, hindi perfect yan. Kasi material. Material. Subalit, sabi ko nga, tayo ay nasa topic ko, spiritual blessing. Under tayo ng spiritual blessing na topic. So, spiritual blessing, nakamtan natin ang isang kayaman ng walang kapintasan. Ano yon? Salvation. Salvation, newness of life, lahat ng mga bagay na nahahantong sa langit. Ang kayaman ng iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Alam po nyo, ako, I believe with all my heart, anak tayo ng Diyos, kahit po dito pa lang sa lupa, hindi man perfecto ang lupa, we can taste heaven. Do you believe that? You can taste heaven even here on earth. Kasi, pinagpala ka Pinagpala tayo. So, kaya, i-claim natin yun. Huwag tayong ma-deprive ng mga bagay na dapat taglay natin, na dapat nasa atin.
Huwag tayong ma-deprive. Huwag tayong false humility. Kasi minsan ang Kristiyano may tinatawag na false humility. Diba? Ganito, tama na ako dito kasi humble ako No. Huwag tayong ma-deprive nung mga pagpapala na talagang dapat ay maangkin natin bilang anak ng hari. Next, okay, kaligtasan, treasure in heaven. Next, anak, okay, advice, yun na, sa Word of God. So ngayon, naging born again tayo, lumalakad tayo bilang anak ng Diyos. On our journey, on our walk with God, lagi nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Huwag itutuon ang tingin kay Brother Yang. Okay? Huwag ititiin ang tingin kay Sister ganito. Okay? Kanino lang itutuon ang tingin? Kay Jesus. Na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya yan. Who is our model? Si Christ. Sa Hebrew 12, tayo'y buong tiyagang. May I hear? Buong tiyagang? Hindi nakikita. Magpatuloy, sorry. I want it loud. Magpatuloy. Mamaya, titingnan natin kung paano tayo magpapatuloy. Yan. Tayo'y, I want na marinig, yung tumanim sa puso natin, tumatak, at para magmanifest sa atin. Anong sabi? Tayo'y ulitin po natin yung buong tiyaga. Yun lang pong buong tiyaga. Narinig nyo? Narinig nyo yung sarili nyo? Okay. Buong tiyaga. Talagang buong tiyaga. O yan, na-smile ang board natin, si Brother Norbing. Kasi minsan, pag antok, hindi na muna ako liligo, hindi muna ako magcha-charge. Yan, hindi siya buong tiyaga na, kailangan mag-charge ako linggo ngayon Yun, para sa Lord yun para sa Lord ang gagawin. Di ba? So, dapat, buong tiyaga. Mahirap talaga. Alam ko, pare-pareho lang naman tayong pare-pareho naman tayo na sitwasyon, di ba? Pero, kailangan, tiyaga. Yan. Hindi ka galit, kapatid? Yun ay lumang pagkatao mo yun, yung galit. Ngayon, yan. Okay, buong tiyagang magpatuloy saan? Ayun, kaya pala journey. Sa takbuhin. Kaya pala journey. Meron tayong tinatakbo. Sama-sama tayong tatakbo, kapatid. Sama-sama. Walang maiiwan. Amen? Walang maiiwan. Bakit? Sama-sama tayo sa patutunguhan natin in heaven. Next, anak. So, be farsighted to run the race. Run the race. Sino sa atin tumatakbo? Wow, good. Good. All of us is running the race. All of us has journey to finish. Sabi nga, Philippians 1:6, He who began a good work in us will carry it unto completion. Sabi po, will carry it unto completion. Hindi tayo nagsisimula, tapos hindi natatapos. Tayo ay finisher. Amen? Kaya nga sabi kanina, anong sabi mo sa sarili mo? Buong tiyaga. Buong tiyaga na magpatuloy. Kasi kung walang tiyaga, makakapagpatuloy? I doubt it na makakapagpatuloy po tayo kung wala tayong tiyaga. Kailangan the characteristics of a Christian, matyaga, mapagtiis, and then endurance, perseverance. We will endure everything just like the Lord Jesus Christ. He endured even death. Why? He loved God. He loved God kasi. And alam ko tayo pong lahat nagmamahal din sa Diyos. Okay?
Sabi dito sa 1 Corinthians 9:23 to 27, medyo mahaba-haba po to. Hindi ko na nga po sana ito itatype tinay pa ng anak ko. Ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Verse 24, it is Corinto, so it is written by Paul. Si Paul po ito nagsasalita. Sabi ni Paul, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan. Kalahok po ba tayong lahat sa paligsahan? Amen. Amen. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Lahat. Na hindi tumatakbo, pero kasama ka sa paligsahan. Hindi ka tumatakbo, nakaupo ka lang dyan, hindi ka kasama. Kasama ka. Kasama po tayong lahat sa paligsahan. We are all running the race. We are all running the race. And sabi ko nga, exhortation ko, while running the race, nakatingin tayo kay Jesus lang. Running the race, nakatuon yung ating mga mata sa Panginoon lang. At malayo ang ating tingin. Hindi natin titingnan yun, ganito ang gusto nito. Ay, ganito ba? Ay, ganito. Ay, sagabal. Running the race, tumingin kayo sa gusto nyong direksyon. Huwag maging hadlang. Yung mga kung anong hadlang na hindi naman dapat maging hadlang. Amen po ba? Parang si Jesus, so determined. So determined. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Ibig sabihin, hindi lahat may gantimpala. Subalit, hindi lang naman isa. Yun yung pag-group talaga, di po ba? Pero sa ating mga Christian, maraming nagkakamit ng gantimpala. Kaya't, pakisigaw, nasa na yun? Kaya't, ayan. Sabihin mo sa sarili mo, pagbutihin ko. Pagbutihin ko. Pagbutihin ko. Amen? Ituro mo na yung sarili bago yung iba. Pagbutihin natin ang pagtakbo upang kamtanin nyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Next. Upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Talking of an athlete. Like si Pacquiao, siya ay may disiplina sa pagkain, dapat hindi siya mataba pag siya ay lalaban, dapat every madaling araw, tumatakbo siya. Alam mo yung mga ganong tipo ng pagsasanay. Kasi he is competing, he is running, he wants to win. Pero, yung gantimpala na kanyang makakamit, like let's say Manny Pacquiao, sabihin mo, panandalian lang. Panandalian lang yun. Panandalian. Sabi nga, buwis buhay pero panandalian lang. Di ba si Pacquiao, alam natin, buwis buhay, pwedeng bumagsak, pwedeng mamatay, tamaan yung liig niya. Di ba may ganong boksingero yung namatay dahil infection ba? Oo, infection. Pero, yung kantimpala na iniin niya, kahit buwis buhay, sabihin mo, panandalian lamang. Panandalian lang yun. Pero buwis buhay na. Tayo kaya? Ano kaya yung gantimpala na ini-aim natin kapag tayo ay maayos sa ating paglaban? Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay, kayo po kayo, yes, panghabang panahon. Panghabang panahon. Wow. Are you not excited? Are you not excited na yung gantimpala na tatanggapin natin is for eternity? Walang hanggang pagpapala, walang hanggang kaligayahan. Sabi dito sa verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sino may sabi nun? Si Paul. Si Paul. Sabi niya, hindi ako tumatakbo na walang patutunguhan. Tama naman. May takbo ba na walang direction? Hirap Hirap kaya nun. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Pupunta ka sa Makinabang. Hindi, babalik ako sa Taal. Hindi, pupunta ako sa Navarro. Hindi, pupunta ako sa SM Baliwa. Hindi, sa ganito. Hirap kaya nun, walang patutunguhan. Sabi din Paul, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Parang ang kay Paul, gusto ko sure ang direction ko. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan. Yun naman. Gusto mong matapos ang takbuhin mo? Sabi ni Paul,
Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Yun lang. Sabi niya, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral nito. We are in a journey, mga kapatid. Ayaw man natin, we are in a journey. We are in a race. Kaya nga, sabi ko po kanina, kung may matatandaan po kayo today, ang gusto ko po na matanim sa ating puso't kaisipan, kailangan tayong matyaga. Buong tiyaga. Huwag tayong mawawala ng, yung patience natin, huwag bibigay, kalma lang. Kalma lang. Tiyaga lang. Mahalaga, tumatakbo. Pero sa ating pagtsatsaga, huwag naman tayong uupo lang. Huwag naman tayong walang ginagawa. Di po ba? Kasi nga, we are running eh. We are running. We are running. Dapat active. Running. Why? Kasi po, yung ating gantimpala na nais makamit ay, anong sabi dito? Panghabang panahon. Panghabang panahon. Kung buwis buhay, panghabang panahon naman ang reward ni God. Next, this is a challenge. So, tapos na po tayo sa spiritual blessing. We are so blessed. And then, command ni God. Advice from the Word of God. Now, a challenge. Okay, ito na po yung sinabi ko kanina. Nasa challenge tayo. Lahat ng kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat. Ngunit, hindi lahat ay nagkakamit ng gantimpala, kundi, yun lang, nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Yun pala. Yun pala rin ang isang key, hindi lang tiyaga, kundi, pagpipigil sa sarili. Pagpipigil. Pag may sasabihin na hindi maganda, huwag magsalita. Bago ibuka ang bibig, isipin muna. Tama? Control. Control. Kasi tayo, so easy to release a word. Too easy to make complaint. Alam mo yun? Dapat bago mag-complain, isip muna, isip. Sandali. Alam po nyo, sa totoo lang, dati hindi ako ganun eh. To be honest, nung si Pastor Dax ay nandito pa, wala lang. Parang wala lang ang Christian. Wala lang. Pero, wow, nung ako po ay umupo na, nung mawala na po siya, lahat ng desisyon, basta po, ang hirap gawin. Kung alam nyo lang, hindi ganun kadali. Pero kailangan po, sabi nga, una, pagpipigil muna sa sarili. Pigil. Huwag mo nang magsalita, huwag mo nang magdesisyon. Mag-isip muna. Isip lang, isip. Di po ba? Pigilan muna, pigilan. Pag may narinig na negative, pigil. Tahimik na lang, tahimik. Silent kung pwede, silent. Walang comment, walang salita. Ganun po sabi ni Paul. Dapat tayo bilang anak ng Diyos, marunong tayong magpigil sa sarili. Saan tayo magpipigil? Sa sarili? Pakibasa? Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Yan po ay isa yan sa criteria, sabi ni Paul, kilala naman natin si Paul, ang apostol na Pablo, para daw po tayo ay manalo o meron ng gantimpala sa takbuhan, sa ating Christian journey. Christian journey. Okay, dalawang klase ng corona, as I have said before, putong ng corona, pag athlete ka, panandalian lang, pera, tropeyo, pag Miss Universe, siyempre, ayun nga, corona, tropeyo, pera, kung ano-ano pa yan. Pero yung po lahat, tandaan natin, material yon. Material na bagay, mauubos yan, mawawala yan. Subalit, bilang anak ng Diyos, tayo po yung lahat, ang putong ng corona natin ay panghabang panahon. Next, anak. Ito na. May gusto akong sabihin bago yan. Anak, tanggalin mo muna yan.
Alam po nyo, may outline ako, pero yung outline ko, hindi ko na nababasa. Okay, ayan. Okay. Bilang athlete tayo ng Panginoon. Amen po ba? Tayo ay manlalaro ng Panginoon. Dapat daw po tayo talaga ay nag-a-undergo din ng training. Sabihin mo, training. Training. Dapat, bilang anak ng Diyos, tayo ay may training. Tayo ay may training para tayo ay makapag-train sa iba. Amen po ba? Bilang atleta ng Panginoon, we must undergo training. Sabihin natin lahat, training. Yan, diyan po tayo papasok sa taong ito. Okay? Sabi sa Mateo 28:19, nandun na po tayo sa command. Anak, thank you. Follow the command instruction. Kung natatandaan po nyo nung mga nakaraang panahon, ang ating nilakaran na team is Greatest Commission, right? Go! Go! Greatest Commission, Matthew 28:18. Ngayon, mga kapatid, nandito tayo, papasok tayo sa Matthew 28:19, of course, kasama ang 20. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. I want us to look the word alagad. What is alagad sa Ingles? Disciple. Tama. Disciple. Bilang anak ng Diyos na tumatakbo, we must undergo disciple and be a disciple maker. We must undergo discipleship. Di ba sinimulan na po natin? Early this year, we undergo trainings, we undergo teachings. That is part of discipleship. That is part of discipleship. Bakit kaya tayo nag-aaral? Bakit po ba tayo umuupo dito lagi after the service? Bakit ba tayo nagkamit na ng iba't ibang, ang tawag doon, certificate? Ayan, Brother Yang, ilang certificate na ba ang natatanggap mo, if you remember? 2 o 3. O yan, 2 ba o 3? Asan ang teaching ministry? Ilan na ba, Bet? Ang na-release? 3. 3 na. Ibig sabihin, nag-a-undergo tayo ng training. Nag-a-undergo tayo ng training. Bakit? Para after that training, patindi ng patinding training, we can be a disciple maker. We can be a disciple maker. We will be able to disciple others. Katulad ni Jesus, meron siyang 12 disipulo, 12 alagad. Ano kayang ginawa nila? Nagmarites lang? Ano kayang ginawa niya doon sa 12 alagad niya? Siyempre, di ba? Tinrain niya, tinuruan niya. Sabihin mo, buong tiyaga. Buong tiyaga. Buong tiyaga. Yan ang papasukin ng church natin ngayong taong darating. Buong tiyaga tayong magtuturuan. Hanggang tayo ay maging qualified na disciple maker. Why? Hindi lang naman sabi ni God na go eh. Hindi lang naman niya sinabi na win the lost. Win the unbeliever. Hindi lang naman niya sinabi yun. Hindi naman doon natapos yun. Natapos ba doon? Sa go? Anong kasunod? Make disciple. Make disciple. Bakit? Para nga tayo ay mas lalong tumatag. Para tayo ay lalong maging malalim na Kristiyano. Amen po ba? Para tayo ay makapag-win ng souls. Alam po nyo, ito yan SSSS. Ano ang SSSS? Save. Yan. Ito ang pansin sa akin.
As we focus our eyes to Jesus. Okay. Ano po ang SSSS? After we have been saved, di ba, na-save na po tayo? We need to seek. Seek God. May isa pang S. Save, seek, study. Then, after we have studied, after we have learned from the Word of God, ano ang pinakanghuli? Tama, share. Part of serving. Pwedeng serving and then share. Through sharing, we can serve. Amen po ba doon? S. Sabihin nyo, nasa na ba ako? Nasa number 1 pa lang ako. Save pa lang. Doon pa lang ba? Doon pa lang ba tayo sa number 1? Then seek God. Seek God. Lord, I want to know you more. I want na maging malalim sa'yo. I want to seek your will for my life. Seek. Study. Hindi naman yun, hanggang dun lang eh. Kaya nga iba nag-aaral sa Bible school, right? Bible school, nagpapatatag. Pinalalawak nila yung kanilang kaisipan tungkol sa Biblia, tungkol sa pagmiministeryo, etc. So, save, seek the will of God, study, then, sabi nga ni Sister Lynn, share. Anong alam mo? Anong alam mo? Simula nung ma-born again ka, share it. Kahit ano yan, basta patungkol sa Panginoon, share it. And that all, by sharing, it is part of serving God. Serving God. Jesus came to serve. Jesus came to save. Amen ba? And bilang, ano niya tayo, mga kapatid, ano niya tayo? Disipulo, alagad. Bilang mga disipulo niya, bilang mga alagad niya, we will do the same. That is the Christian cycle. That is the cycle of a Christian journey. You have been saved. You've been in that stage na na-bless ka ng Lord. Binbless ka ni Lord. Maraming bagay na na-bless at ibinigay sa'yo si Lord. Pinagkatiwalaan ka ni Lord. Hanggang doon na lang ba yun? So, magpakatalas ka. Kaisipan mo, yung puso mo, palakihin mo. Palakihin mo sa pagmamahal sa lahat. Sa lahat. Palakihin mo. Yung mata mo, nakatingin sa malayo. Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa church. Malayo. Just like the Lord Jesus Christ, be farsighted. Malayo ang tingin para po tayo makareach sa mga unsaved and makapag-serve thoroughly. And we can follow what God said. Nung nakaraan, tayo ay nasa go, pero tayo pa rin. So gawin naman na lang natin, sharpening na tayo. Sharpening, discipleship tayo. Para marami ang kikilos, marami ang mag-go. Hindi lang konti ang magba-Bible study. Sharpening, maging disipulo tayo. Can I hear the word amen? Yun po ang ayun po ang journey na lalakaran natin sa taong 2025. Magtatapos na po ako. Sabi ni Lord, lagi naman niya tayong kasama, di ba? Lagi naman natin siya kasama, yung banal na Espiritu Santo. Please, next. Yan, follower of Christ. Ano bang alagad? Sa English, disciple, follower of Christ. Mandate for all of us, be a disciple and be a disciple maker. But, sabihin mo, but. Yan, there is a cost. Ayan, medyo isa lang itong verse. Bahala na si Brother Arnold. Ipapasa ko na kay Brother Arnold ang mga kasunod na verses dyan. Ayan, there is a cost of discipleship. Hindi ko yan pinasulat. Allow me to read it. Sabay-sabay tayo magbabasa. Sa cost of discipleship. Ano ba yan? Oh, ito na pala yung, nasa Lucas na pala ako. The cost of discipleship. Alam nyo, hindi ganun kadali. Pero, tanong ko sa inyo, meron bang mahirap sa Lord? May mahirap ba sa God? Wala. May imposible ba sa God? Oh, nawala na. Wala na akong kausap. May imposible
Imposible ba sa God? Lahat? Posible. Kaya nga, buong tiyaga di ba? Kung walang tiyaga, di ba? Kung walang tiyaga, sabi nyo yun. Sabi nyo yun. Okay? The cost of discipleship, Lucas 14:26. Sabi sa Biblia, ito na po yung huling verse na aking tatalakayin. Okay, sabi po dito, sa Lucas 14:26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Wow, that is the cost. That is the cost of being a disciple. Ulitin ko, Luke 14:26, didiretso ko sa 27. Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Verse 27, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen? May sinabi pa po siya pero doon na lang po muna ako. Sabihin nyo, ganun pastora, itatakwil ko ba ang aking ama at ina? Hindi ko na ba mamahalin ang aking anak, asawa, mga kapatid, relatives? Ganun ba yon? No. Hindi po yung ganon. Sabi po nila, ang ibig sabihin noong hindi maaring maging alagad ko, sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid. Ang ibig sabihin daw po nun, we should love less. We should love less. Nakuha nyo? Love less. Our mother, father, any one of them, we should love more. Sabihin po natin, love more. We should love more God than them. Many times, may makakausap akong pastor, sabi ko, ano bang ibig sabihin nun? Itatakwil na ba? Hindi na ba talaga mamahalin? No. We should love less so that we could love more. Love more our God. Love more our God. And so that we can be a part of the discipleship program. We can be a disciple. We can be a disciple maker. We should give more to God than to those people na binanggit dito. Yun daw po ang ibig sabihin nun. Tandaan natin, love less. Okay? Even our own life. Sabi nga, di ba? I think sa Lucas din yun Ang naghahangad na magkameron ng buhay ay siyang mawawala nito. But, ang nagnanais na ibigay yung buhay sa Lord, ang magkakameron nito. Yun po ang sinabi. So that is the cost of discipleship. We are in that topic of discipleship. Medyo hard o medyo tough. Pero iyon po ang sinasabi ng ating Biblia. Amen po ba doon? Amen po ba? Yan po ay introduction lang. And then let the teaching ministry elaborate further what is the cost of discipleship. What is discipleship? Meron pa ba anak? May conclusion daw ako. The moment you accepted God, the moment you accept, ng oras na tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon, ni-receive mo. You receive everything God is. You receive everything God does and everything God provides. The moment you accepted the Lord. You lack nothing. God's overflowing love and power are available to you by His grace for every trial, every decision, and every challenge. Yun po yung gusto kong ma-establish, mga kapatid, sa puso't kaisipan natin. And in response to God's overflowing love, in response to God's grace, if we didn't go and make disciple, the cycle will stop.
Sa tingin nyo, pag hindi matatag ang isang church, makakapag-win ng soul? Kapag hindi matatag ang isang Kristiyano, makakapag-save ng kaluluwa, then the cycle will stop. Will stop. Yung mission ni Lord, why He came, to seek and save the lost, it will stop. Dahil tayo ang kanyang masterpiece, tayo ang kanyang instrument, tayo ang kanyang gagamitin. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang iba. Wala nang iba. Wala nang iba. Sana po makumbinsi tayo doon. Wala nang iba. Ako lang. Walang makakagawa ng pwede kong gawin. Hindi ito pwedeng gawin ng iba. Ako lang ang pwedeng makagawa nito. Personal kasi ang relasyon ko sa Diyos. Personal kasi ang usapan dito. Sana po makumbinsi tayo doon. If you love the Lord, because God loves you so much, He gave you everything. Everything God gave to us all. What is our response? We are saved. We are the people whom He saved. Tayo po. Sa generation na to, tayo po ang gagamitin ng Lord. Wala nang iba. Sana po, bilang anak ng Diyos, marinig natin ang puso ni Jesus. He came to seek and save. Mga kapatid, let the love of God be your inspiration. Let the overflowing grace and mercy of our God be our challenge to go and make disciple. Tayo po'y manalangin. Ama na makapangyarihan sa lahat, wala nang hihigit sa'yo. Wala nang hihigit sa'yo, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Panginoon. Ang nag-iisang Diyos na nagmahal sa amin. Na kahit kami makasalanan, marumi, pero inibig mo kami. Hindi ka tumingin sa karumihan namin. Hindi ka tumingin sa nagawa namin. Inibig mo kami at inangkin mo kami. Inari mo kaming sa'yo. Hanggang sa mga oras na to, Panginoon, yung pagkapangyarihan mo sa buhay namin, Panginoon, nandyan. Hindi ka nagbabago. Hindi ka, Panginoon, kailanman hindi ka naglupaypay sa pagmamahal sa amin. Buong tapat mo kaming minahal, inaruga, pinagaling. Lord, salamat po. Salamat. May our passion to love you, Lord. Yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, increase it by the power of the Holy Spirit. I ask that you increase the passion to love you, Lord. To love you more and more. Yun lang po yung pwede namin gawin. Bilang katugunan sa walang hanggang pag-ibig na binigay mo, ibinibigay at patuloy mong pinapalasa, pinapadama, ipinapahayag sa aming lahat. Lord, thank you. Thank you. Thank you, God, na sa taong 2025, panibagong sigla sa aming buhay espiritual. Panibagong kalakasan, physically, spiritually. Panibagong antas ng malalim na pakikipagrelasyon sa iyo. Panibagong antas ng pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa. Lord, help us to be not selfish, Panginoon. Ibigay namin kung anong pwede namin ibigay. I-share, Panginoon. Ipahayag. Ano man yan, Panginoon. Lahat na pinagkaloob mo at pinagkatiwala sa amin, matuturing kami, Panginoon, na ibigay, ipadama sa iba bilang tanda ng iyong pagmamahal. To glorify your name even more. To magnify
your goodness through our lives. Lord, thank you. Bless your children. Bless your children. Spirit, soul, and body. Bless your children. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sorry. Oh, masyado. Sorry. Oo, tayo po ay dadako sa banal na hapunan. Ayan. Can we get the elements that symbolizes the blood and the body of the Lord Jesus Christ? Sorry po. Masyado akong naano sa message. Dahil sa'yo, ikaw ang mangingibig ko, dugo't buhay sa kialay mo. Ikaw lang ang karapat-dapat na alayan ng luwalhating wagas. Sa'yo ang lahat ng papuri, sa'yo ang tanging pagsamba. Lahat ay sa'yo nagmula, kaya't lahat ko'y sa'yo, Ama. Ikaw ang mang-aaliw ko, galak sa puso'y biyaya mo. Ikaw ang Diyos at Hari ko, kay palad ko ako ay sa'yo. Ikaw lang ang karapat-dapat na alayan ng luwalhating wagas. Sa'yo ang lahat ng papuri, sa'yo ang tanging pagsamba. Lahat ay sa'yo nagmula, kaya't lahat ko'y sa'yo, Ama. Tayo pong lahat ay tumayo. Tuwing aalalahanin po natin ang kabutihan ng Lord, ang kanyang walang hanggang biyaya. Sa pinakamalalim na parte ng puso natin, kung saan siya nakaupo. Nawa, tanungin din po natin si God, Lord, as I remember you, as I remember how you suffered and died, ano po yung contribution na pwede kong ipagkaloob
as a sign of my gratitude. Ano po yung divine act na pwede ko pong gawin upang maipadama sa inyo ang aking walang hanggang pasasalamat? Na sa halip na ako ang parusahan, sa halip na ako ang duraan, sa halip na tumigis ang aking dugo upang ako ay maligtas, ikaw ang gumawa nun para sa akin. Lord, ano ang pwede kong gawin as a sign na tunay na nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang sakripisyo, sa walang hanggang pagmamahal mo sa akin. God, salamat, God. Salamat. The word salamat, Lord, is hindi po enough. Hindi kayang bayaran ang lahat ng ginawa mo para sa akin, para sa amin. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito'y isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakilala ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Muling ipinapalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom ng mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, siyasatin po natin ang ating puso at humingi po tayo ng tawad sa Panginoon kung may nagawa po tayo na hindi nakalulugod sa Kanya. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alamin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito
upang ito'y maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Itaas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa inyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Gayon din naman matapos maghapunan, itaas po natin ang nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan. Hello. Good morning and Happy New Year po sa bawat isa. Happy New Year talaga. Happy New Year po ulit. So as we take on the path ng bagong taon, 'di ba? Marami po tayong parang ginagamit pa ba yung New Year's resolution ngayon? Parang hindi na, no? Parang ang medyo bago-bago po na word ngayon ay manifesting daw. Ganyan. Pag nakita niyo kung madalas po kayo mag-browse sa mga social media, ginagamit ngayon ng mga kabataan, parang hindi na ako kabataan, na yung sa mga new generation, manifesting. Ano po yun? Manifesting na magkakaroon ako ng bahay ngayong taon, manifesting magkakaroon ako ng bagong sasakyan. Maraming mga parang manifesting dreams yan. Yun po yun. Pero kumbaga normal, ngayon, yun na po yung ginagamit. So, siguro po what we can say or manifest
as Christians is also maging parte po ng ating dream ay ang maging parte po ng ating pagiging Kristiyano at disciple ni God ay ang i-aim po natin na maibalik sa ating Panginoon yung nararapat po na para sa Kanya. It's our role and responsibility rin po na makibahagi sa mga gawain, and how we can be part of it is one of the ways po is makapagbigay po tayo ng ating mga kaloob. Palagi nating naririnig or palagi din po nating nasasabi na naririnig sa mga nagli-lead ng tithes and offering prayer is that it's our responsibility. Mabigat siyang responsibility, pero mas mabigat po siguro yung hindi yung minsan mabigat yung kailangan ko maglabas. Hindi siya yon. Hindi yung mabigat yung responsibilidad ng pagbibigay. Hindi rin po siya sinasabi para po pabigatin yung loob natin, no? But it is just lang po na ipagkaloob natin yung nararapat na para sa Panginoon. So more than what we can manifest na para sa sarili po natin, sana po maging part din po ng ating dreams and manifesting this year is that we follow, and hindi lang basta makasunod, kundi gawin po natin to bilang tanda po ng ating pagsunod, at higit sa lahat po ay yung pagmamahal po natin sa Lord at sa gawain po ng Panginoon. So let's pray for our tithes and offering po. Father God, we thank you and we glorify you. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa amin throughout all these years. Kung gaano po kami katanda, Panginoon, yun din po yung dami ng taon na naging tapat ka po sa buhay namin. Tapat ka sa buhay ng aming mga pamilya, Panginoon, and you only deserve the highest praises, and part of it, Panginoon, ay ipagkaloob po namin at ibigay po namin ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. We want as your children na maging parte po ng gawain mo sa kahit na ano at kahit gaano kaliit o kalaking part ng gawain, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. And if that is us giving what is due to you, Panginoon, patuloy mo sana ibigay sa amin, Panginoon, sa bawat sa amin ang iyong blessing. Blessing, Panginoon, hindi lang sa financial, but blessing sa lahat ng bagay, Panginoon. Maging ang aming mga kakayahan, Panginoon, ay sa iyo rin po namin maipagkaloob at maibalik. Maraming salamat, and Lord, we do this and we will continue to do this because of our love and our faithfulness sa kabutihan mo po sa amin at sa bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa tangit makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sandali sa buhay ko'y itataas ang tanging ngalan mo, ang pag-ibig mong banal, ang siyang sandigan ko, umaasang ikaw lamang, siyang kasama ko, ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka. Hindi nagbabago ang kapangyarihan mo, sa'yo ako'y umaasa. Saan man mapunta, ikaw ang kasama ko, wala nang pangamba. Meron ba mga pabalita?
Ayan, may mga pabalita. Wala pong mga pabalita, no? Sige po, tayong lahat ay tumayo for our last prayer. Let us close our eyes and be in the attitude of prayer and thanksgiving. Father in heaven, we thank you sa mensahe mo po sa araw na ito. We know, God, na you are continually reaching to us. Yung Lordship mo, Panginoon, sa church na to, patuloy mo pong pinapamalas. Patuloy mo rin, Panginoon, pinagpapala ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. It is a sign of your being so faithful to us in every way. Yung mga bagay na hindi namin hihingi, pero pinagkakaloob mo. Patunay na kami ay mga anak mo, na alam mo kung ano yung makakabuti sa amin at alam mo ang mga pangangailangan namin. Lord, thank you that you are so sovereign. You are in control of every thing, even little thing in our lives. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Nawa, punuin mo kami lagi ng nag-uumapaw na pasasalamat sa patuloy na ginagawa mo po, Panginoon. Lord, sa mensahe, Panginoon, na alam namin na galing sa puso mo, hiling po namin na gabayan kami ng banal na Espiritu Santo. Udyukan kami ng banal na Espiritu Santo. Upang, Lord, masunod namin ang inyong pinagagawa. Una, bigyan mo po kami ng desire na gawin to. And pangalawa, Panginoon, yung apoy sa aming espiritu, galing sa espiritu mo, Panginoon, upang magawa namin ito ng nararapat at naaayon sa iyong kalooban. Pagbuklurin mo kami, Panginoon, ng iisang espiritu, iisang puso, iisang layunin, iisang hangarin para, Panginoon, sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa langit, dito sa lupa. Patuloy, Panginoon, nabigyan mo kami ng provision upang magawa din namin ang mga nais mo, mga project, matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng church na to. Lord, salamat sa bawat miyembro na matapat na naglilingkod sa iyo sa lugar na to. Lord, kilala mo sila. Alam mo ang kaloob-looban po ng bawat isa sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo po. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod mo, ang lahat ng miyembro ng iglesia na to, upang, God, patuloy pa naming magawa ng naaayon sa iyong kalooban ang mga dapat namin gawin habang, Lord, nandito pa po kami sa earth as we continually running the race individually and corporately. Taas po natin ang ating mga kamay. Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan kayo at subaybayan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayan. Sige po, bago tayo maghiwa-hiwalay, minsan pa, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Minsan pa, napakabuti, napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ang nais ko'y magpasalamat, ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga. Napakabuti nga ng ating Diyos. Napakabuti nga ng ating Diyos. God bless you, everyone. See you again next Sunday. Kaya mo na. Nakamay ko lang tayo.